kakada, kayo ba ay nakakaramdam ng burnout sa trabaho o kaya ay feeling ninyo hindi na kayo happy sa inyong work? Huwag po kayong mag-alala dahil may bagong libro po kayong pwedeng basahin na magbibigay sa inyo ng payo kung ano ang dapat gawin kapag ito po ay inyong nararamdaman. Makakwentuhan po natin ngayon ang author ng book na ito na si Doc Ron Bedia. Good morning, Doc Ron. Welcome po sa Kada Umaga. Good morning, Miss Pia. Good morning, mga kakada. Okay, nakakatuwa po ang title ng inyong book dahil ito po ay entitled Hindi Ka Robot. which summarizes the thought quite well, di ba? Kasi kapag tayo ay walang puknat na nagtatrabaho, halos hindi na nagpapahinga, parang ang ano yata, ang akalain ng mga tao ay, di ba, we are just machines that can keep going. So, tell us first, Doc Ron, kung bakit isinulat ninyo itong librong ito. Is this autobiographical? Nangyari po ba ito sa buhay Somehow, niyo? kasi it was born out of exhaustion. Oo. Kasi as an educator and as a mental health professional, araw-araw tayong may nakakausap. Okay. So from there, nakakakwentuhan natin ano yung source ng bakit sila nag-work, anong motivation nila. Doon papasok yun, okay lang naman po, masaya naman po ako, pero merong kasunod na napapagod din po ako, pero kailangan ituloy. So doon nagsimula yun, naisip ko na, oo nga no, ang daming mga Filipino nagtatrabaho ngayon at ang daming ginagawa on the side na hindi nila naiisip na wala akong pakialam kahit mapagod ako. Basta para sa pamilya ko gagawin ko. And doon ko naisip na hindi tayo robot. Kailangan magpahinga tayo. We are not machines. Oo. Marami talagang makaka-relate dyan dahil katulad nyo po, di ba, kinakwento nyo sa akin, nagtuturo po kayo. Tapos meron pa kayong side hustle. Lahat ng kadayada natin in this day and age ay ganun. Correct. Meron ng main work, meron pang side hustle, nag-aalaga pa ng pamilya. Di ba po? Kaya ano-ano po yung mga puntong nais nyo ipahatid sa ating mga kada tungkol sa ganong klaseng lifestyle? Oo. Pwede nating dito sa libro, no, mapag-uusapan dito, it's really a product of conversation eh. Itong book, 25 chapters siya, and every chapter, iba-ibang mental health issue ang pinag-uusapan dito when it comes to workplace. And also, yung mga students din na nag-work, di ba? May mga working students tayo na nahihirapan din sila. Paano nila binabalanse yung sa studies nila and also sa work? So dito, merong tips. Actually, kaya survival guide siya. This is also the first book na sinulat ko. Pakita po natin yung book. This is the first time na nagsulat po ako na organic. Based talaga sa conversation. Kasi yung 8 books ko, puro siya theoretical. Ito yung first book na based sa conversation sa mga iba't ibang uri ng tao talaga. So you went out and interviewed people? Yes. Group of people, tapos may individual. Sometimes sa mga healing apps, drive healing apps, no? Yun na nakakausap ko. Sila yung madalas na napapagod. May mga time na nagda-drive sila, nakakatulog na sila. Mga 20, 21 hours, di ba? Yun ang sobrang hirap. Doon ko naisip na kailangan magkaroon tayo ng survival guide para sa burnout at saka sa stress. So yun, at saka yung support system, nandito rin tinatakal siya. Kasi importante na na-voice out natin. Yung mga pagod natin at saka yung stress natin. Kung tayo nakakaramdam na ng stress or ng burnout, isa sa mga paraan kung paano natin to maibsan is to talk to trusted people about it. Well, actually, no, di ba, sa workplace natin, hindi naman lahat kakampi. And that's okay. Kasi we cannot please everybody naman. And also, hindi naman natin kailangan maging close sa lahat. Ang importante, makahanap ka ng isa o dalawang safe people mo, okay na yon. May makausap ka man lang. Kasi doon nag-i-start eh. Pag sobrang marami kang friends sa trabaho, doon nagsisimula yung inggit, yung away, yung chismisa, no? Doon nagsisimula yung burnout. So from there, dapat meron ka lang tao na nakakausap mo ng maayos, yung personal, Ano pong nagagawang kabutihan kasi ng just discussing it? You're not necessarily going to find the solution kasi
may solusyon ba kung hindi maghanap ng ibang trabaho? Oo. But most likely, it's still going to be the same. Correct. So, kailangan i-change lang natin yung perspective natin. Perspective and mindset. Okay, you called it a survival guide. Yeah. What are some of your survival tips? Without, of course, giving everything away, baka wala nang bumili ng libro, pampagana lamang. Yun dito, yung unang-unang problema natin, ang hirap magsabi ng no, di ba? Okay. Sa mga boss natin, sa mga managers natin, ang hirap magsabi ng no. Dito, sa book, meron tayong guide kung paano mo sasabihin in a nice way, paano mo sasabihin in a respectful way yung no. Kasi, di ba, sa panahon naman ngayon, marami ng mga Gen Z, no? Ako sa mga may business din po ako, may mga staff ako ng mga Gen Z. And may mga nagsasabi literal na hindi po ako papasok ngayon kasi nabe-burnout ako. Pag-usapan natin, ano yung cause ng burnout mo? Is it a workplace related, work related ba to o family related? So from there, i-check natin kung need mo ba talaga magpahinga or baka pag-usapan na natin, anong pahinga ba ang gusto mo? Long term ba o short term? What is the right way of saying no? Okay. Dito, binanggit natin, respectful. Kailangan, yun nga, na-romanticize kasi, Miss Pia, yung mental health ngayon sa workplace. Para masabi natin in a respectful way, kailangan alam natin kung hanggang saan yung boundaries natin. Correct. We need to set boundaries. Yes. Na dapat yung work natin hanggang dito lang. And kapag 10 p.m. onwards, hindi ko nasasagutin yung mga messages ninyo, hanggang dito lang ako. So yun, it's Tama. part of respectful way ng pag-say ng no. At saka kailangan talaga magpahinga. Yes. Oo. What's another one, Doc? Sabi mo, you wanna stress the importance of mental health and mental doing breaks. Yes. Is very important. Hindi ito luho, but something that is necessary. Correct. Hindi ito luxury, no? Ito ay right natin. Rest is karapatan natin magpahinga. And sana wag din natin ma-romanticize na ang rest ay sign of weakness. At somehow, yung burnout, sinasabi na badge of honor. Kasi sinasabi na, oy, ang galing nyo, hindi pa siya nakakapagpahinga, grabe siya magtrabaho. Di ba? Parang badge of honor sa atin kapag ang dami nating trabaho. Pero sana wag natin i-romanticize. Kasi from there, dapat nagsisimula na, ang dami niyang work, nakakapagpahinga pa ba siya? Sana ganun, mapalitan natin. Wag yung parang, sige, push ka lang, magtrabaho ka lang. Di ba? Mahirap eh. At ano po ang consequence kapag hindi natin to ginawa? Ayun na. Yung pag-iipon mo ng pera para sa family mo, mauuwi sa pag-hospital mo. Masasacrifice lahat. So dapat ina-assess din natin yung sarili natin. Kung pagod tayo, magpahinga tayo. Kung hindi natin kayang pumasok ngayon, sabihin natin yung totoo. Yes. Maganda yan. Maganda mga payo yan, Doc. Kasi minsan, kapag nakaranas na tayo ng burnout, ang feeling natin, kailangan na natin agad magpalit. Correct. Ng work. But then, you're not changing the mindset. You're still gonna bring that same mindset to Correct. whatever job you take. Diba? Kaya, bago tayo mag-quit, basahin niyo muna yung libro ni Doc. Kaya, Doc, saan po ba makakuha? Mabibili? Ito, no, you can buy this sa mga online shopping platforms. Tapos, meron din, pwede nyo akong i-message din sa iba't ibang social media accounts at Doc Ron Bedia, D-O-C-R-O-N Bedia. Yan po, makikita nyo sa screen ninyo. For bulk orders, actually, Miss Pia, may mga company na nag-o-order for part of their wellness initiative. Oy, wow! Na may mga nag-bulk orders na po last time. I was supposed to bring 5 copies para ibigay sana sa inyo po. Kaso kagabi may nag-message, may umorder, naubos agad. Wow! Kaya, so ilang printing ka na, Doc? Nakaka 150. Okay. Pero ngayon, yung mga companies na ongoing at saka ongoing yung printing, nasa almost 500 na. Wow. Oo, tapos magiging part po tayo ng, ewan ko kung pwede ko itong sabihin. Go ahead. Yung publisher ko, sana hindi mapagalitan. May publisher po kayo. Okay. Part po tayo ng MIBF. Nice. No, sa upcoming MIBF. At What is that? Po, International Book Fair. Oh, Opo. nice. And ayun, Manila International Book Fair. And sana may book signing po ako doon. Sana Yay! makapunta po kayo. Ayan. We're so happy for you, Doc. How long did it take you to write that book? 4 months. 4 months Opo, din. 4 months. Nakatulong din sa inyo habang Yes, oo.
'di ba? Sinusulat niyo Correct. siya. At saka maganda siya because 'di ba, mahilig tayo bumili ng mga self-help books like that. Pero ito localized. Yes. 'Di ba? Talagang you went out and talked to Very organic. para malaman natin yung talagang specific problems Yes. ng ating mga Filipino workforce, Yes. 'di ba? Kaya, Doc, maraming salamat. Thank Baka you, gusto Miss yung Pia. iwanan ng words of wisdom mga ating mga empleyado na kada before you go. Ayan mga kada, let's normalize sleep, rest, let's normalize boundaries, and let's normalize positive conversation on mental health. Yun. Hindi siya sign of weakness. Yes, hindi siya sign of weakness. Sabi nga ni Doc. Maraming Thank you, salamat Miss po, Pia. Doc Ron, for joining us Thank today. At mga kada, grab yourselves a copy. Kapag meron na, marirestock naman na po. Yes po, Okay, meron na. good. At pagdating po sa trabaho, hindi lang po sweldong kikitain ang pinaka-importanting konsiderasyon. Mas mahalaga na gusto at mahal natin ang ating ginagawa para tayo po ay mas maging effective at productive. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.